Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung gumuhong tulay kagabi sa Isabela Province na may mga ibang loyalist o vloggers kaya na sinisisi nila si PRRD. Ano daw yun? Tatak daw ng korupsyon panahon ni PRRD. Ito, may magandang post ni G. Pagurayan. Posted 1 minute ago. O, kapopos lang, o. Sabi niya, napakalinaw naman po. February 1, 2025, natapos ang tulay. Nasimulan March 20, yung retrofitting, pagpapalakas ng tulay, March 26, 2023, sinimulan ng administrasyong ito. O natapos February 1, 2025. February 1, 2025 natapos ang tulay. So tama po ang nasa balita na hindi pa formal na inaugurasyonan ni PBBM ang tulay. Bigla nang gumuho. So, hinahanda ito para sa formal inauguration. Pupunta na naman ang BBM. Build better more. Ito ang bagong Pilipinas. Nako, napornada. Nawala. Yung inauguration ceremony dahil gumuho eh. So, out. Sa si FPRRD ha. Lilinawin ko po. Hindi rin naman siguro kasalanan ni PBBM yan. Ayos. Kasi hindi naman siya ang humahawak ng budget para sa distrito na yan. Ang mali lang niya, hindi na niya kayang kontrolin ang mga nasasakupan niya sa talamak na korupsyon, kaya naman apektado pa rin siya. Okay, so ito. Ipinost ni G. Paguyaran ang formal statement ng DPWH. Nagpahayag na ang ito, official statement, DPWH Regional Office Number 2. So, Cagayan Valley. Okay, pasahin ko ha, official statement. On February 27, 2025, at around 8 p.m., the third span with a length of 600 meters of the Arc Bridge of Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road, Isabela, collapsed when a dump truck carrying boulders with a calculated approximate gross vehicle weight of around 102 tons pass on it. The construction of the bridge started, pakinggan ninyo, on November 2014. Panahon pa ng Pinoy administrasyon. Katulad din yung Pangil Bay Bridge, panahon pa ng Pinoy administrasyon na simulan. Tinuloy ni Duterte, tinapos ng Marcos administration. Ganito rin ito, started November 2014 and was completed on February 1, 2025 with a total cost of pakinggan nyo, grabe, trillion 1 trillion 225 billion 537,087 pesos. So 1.2 trillion ang cost, tapos nasira lang. Ngayong kapanahonan ng PBBM. The total length of the bridge is 990 meters, consisting of 12 arc bridges with a span of 60 meters and 9 spans of pre-stressed concrete girder. And the total length of approaches, the contractor of the bridge is RD Interior Junior Construction. Further analysis on the cause of the failure is still ongoing
And DPWH Region 2 has requested expert from the Bureau of Design and Bureau of Construction in the Central Office to conduct further evaluation and assessment. Ayan po. So, sayang. 1.2 trillion pesos. Pera natin yon, biglang nag-collapse. O, nasimulan panahon ng Pinoy administration. PRRD, tinuloy niya. So, during the time of PRRD, nadadaanan na yan. Nadadaanan na. Functional na nga bridge. Kaya lang, pagdating ng administrasyong ito, sabi nila, may nakita daw sila na kakulangan, kaya nag-release ng pondo itong administrasyong ito noong 2023 GAA, 274 million. Retrofitting para mas lalong lumakas. Ulitin ko nadadaanan na yan. Nakikinabang na ang taong bayan. Yan sa Cagayan Valley at sa Cordillera. O nung ginalaw ng administrasyon ito, pinalakas. Retrofitting Natapos, February 1, 2025. Nagsimula sila March of 2023. Natapos February 1, 2025. 274 million pesos na collapse. Sinong sisihin ninyo? PRRD? No way! Matibay ang mga infrastructure projects panahon ni PRRD. Flood control projects ito. May subscriber ako nagpadala ng picture, nagbigay ng detalye. Yung flood control projects sa lugar nila somewhere in Benguet. Napakatibay, sabi niya, kahit gaano kalakas ng baha. Ngayon, hindi kami natitinag, hindi kami nababaha. Bakit? Panahon daw ni PRRD, ginawa yung dike, flood control project. Takot daw yung kontraktor na mangurakot o hindi gawin ng tama kasi takot sila kay PRRD. Hindi sila babayaran ni PRRD pag hindi nila gawin ng tama. Ganon ang tatak Duterte. Tatak Marcos ngayon, I don't know. Yun na. Palaging magiba ang mga infrastructure project. So, kawawa ang taong bayan. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Yung income sa channel natin na ito is itinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang kanilang mga bahay, sira-sirang bahay o makapagpatayo ng sariling bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Libre ang seedlings, abono at lahat ng pangangailangan nila. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy niyo lang ang panonood, lalo na ang inyong hindi pag-skip ng ads. Okay, magandang umaga po sa nanonood ng video. Nandito na po kami ng kanyang asawa sa aming saging lakatan. Ito po, naglilinis kami ng kanyang saging lakatan para mas maganda pa ito ang tubo ng aming saging. Papasalamat kami sa nanonood ng video sa iyong tulong sa amin na pagtanim kami ng saging lakatan, at ito na po maiwasan namin ang kahirapan ng buhay kapag makaharvest na kami at makabinta na sa bunga ng aming saging lakatan. Ito na po ang nauna naming mga tanim na saging lakatan. Noong una, ang aming tinanim sayuti ito. Masyadong mas barato ang sayuti kaysa saging lakatan. Ang saging lakatan, mahal ito. Dahil kunin sa amin, pag harvest namin, ng tag 40 ang kilo. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong tulong, na napagtaniman kami ng saging lakatan, at ito po, nagdasal kami ng Panginoon sa aming pag-harvest na ito, na maiwasan namin ito ang kahirap ng buhay. Salamat sa inyong pagtulong, at ito po, linisan namin ang aming mga sagingan para ito mas maayos pa at madaling mamunga ito. Ito po ang aking asawa, naglilinis siya
Salamat sa inyo. Masaya po kami na mag-asawa at sa kanyang mga anak na mayroon na kaming mga taniman na saging lakatan at makapag-aral na ito ng aming mga anak. At ito na po, pag mamunga na at bigyan kami ng panalangin ng Panginoon na napag-aral na sila, na mayroon na silang baon sa kanilang pag-aaral. Salamat sa inyong tulong at marami pa ito ang aming mga tinanim. 240 lahat na tanim namin na saging lakatan at puntahin natin ang pangkalawa naming tanim na saging lakatan. Sir, ilang lahat ang nauna nating tanim na saging lakatan ang nauna? 40. 40 po ang nauna nating tanim. Ang pangkalawa, ating bisitahin ito. Puntahan natin. Yun na po ang pangkalawa namin na tanim na saging lakatan. Sir, ilan lahat po ang pangkalawa nating tanim saging lakatan, sir? 100. 100. So, 140 na lahat. Apel sa nauna, 40. Yun, 100. Mayroon pa itong pang tatlo nating taniman. Sige, puntahan natin na. Yun. Ito na po kami sa aming pang tatlo na taniman na saging lakatan. Ito po. Naglilinis kami dahil maganda ang tubo ng aming saging lakatan. Ito na po. Sir, ilang lahat na tinanim natin na saging lakatan ng ipangkatatlo? 100. 100. So 240 lahat na tinanim namin na saging lakatan. Ito, makikita ninyo ng kanyang saging lakatan. Ito po, malinis na ang aming mga taniman. Salamat sa inyo sa tuloy-tuloy po na iyong pagsuporta sa Panginoon. Maraming salamat na mayroon na kaming taniman at sa nanonood ito ng video, maraming salamat sa inyong pagtulong sa amin. God bless.